beloved Boss Mike Cervera. Ito na, Attorney Claire. Bati tayo, ha? Naloko na. Ito na nga, panoorin nyo na. Nagbasa pala ng pahayag na sulat ng isang writer. Bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos Ay! Sarah, nagbasa ka pala eh. Naloko na. Ba't ganyan ka? Naloko Ito na. Pakinggan nyo! Ating bigyan ito ng reaksyon. Pasok. Napanood niya na po ba yung isa na namang official statement ni VP Sara? Hindi pa. Nagpapahayag? Oops! Nagbasa pala ng pahayag na sulat ng isang writer. bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Okay. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Okay. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Hirap na hirap pang magbasa eh. Hindi ba makapansin ninyo tandaan nyo yung sinabi niya na walang kinalaman daw Oo, wala daw kinalaman sa kanyang mandato Boss Beverly. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan ug pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. Attorney Claire, banatan mo. Banatan mo, Attorney. Kaya kung saan wala ni isa mang makakapagtanong sa kanya tungkol sa mga maiinit na issue. Lumalabas na ang isang Senator Robin Padilla ay daig pa ba si VP Sara sa tapang sa pagharap sa media sa isang press con na kung saan ay sasagutin niya ang lahat ng tanong na ibinabato sa kanya ng media. Kapag naging presidente kaya itong si VP Sara, puro pa official statement lang din ba? O may kukunin siyang spokesperson para hindi na siya matanong ng diretsyo? Oo nga, Attorney. Kasi nung nasa Senado yan tinatanong yan doon sa Senate hearing. Ang pinasagot yung tauhan niya. Oo, kasi nga daw, Attorney, wala naman daw siyang kinalaman dyan sa DepEd dahil hindi naman daw siya guro. Naloko na. Di ba? Sabi niya yon, yung tauhan niya na lang isasagot. Ganon na lang. Para nga daw ito naihambing pa sa isang engineer. Ako naman, ihahambing ko ito. Sa isang jowa nyo. Naloko na. Oo, mas magaling pang magsilbi yung kasambahay nyo sa inyo. Naloko na. Yung kasambahay ni Takero, abay, Mare, mag-ingat ka dyan sa asawa mo, ha? Tama naman siya na ang personal na damdamin ni First Lady Lisa Marcos ay walang kinalaman sa kanyang mandato bilang VP at DepEd Secretary. Pero di ba may obligasyon naman siyang kumilos bilang alter ego ng ating Pangulo? Correct. May obligasyon din naman siya
na ipahinto ang pambabastos sa Pangulo. Hindi niya gagawin yun. Tuwan-tuwa nga yun, attorney. Oo, habang tinatawag na bangag eh. Imbis na sawayin yung mga tao na nasa entablado, 10 ng kanyang mga kapatid at ama na talaga namang gigil na gigil, kakasigaw at kakasabi ng kung ano-anong masasakit na salita laban sa Pangulong Bongbong Marcos at sa mga iba pang mga kasama at kaanak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayun! Tinamaan ng lintik. Oo ngiti. Ewan ko yung ngiti. Tumatawa pa, attorney. Lalo pat pamilya niya at mga kaalyado nila ang nambabastos sa asawa ng unang ginang. Correct! Sara! Yun ang inaantay ng tao. Di ba? May pagano niya, yanga-yanga pa kay ni Pangulong Bongbong Marcos nun, no? Saan na yun? Napakabait ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya eh. Loyal sa kanya eh. Bilang ka-teammate, kasama sa gobyerno na naninilbihan sa mga tao. 'Di ba? Hindi natin narinig na sinabi ni First Lady Lisa Marcos na mandato ni VP Sara na iresolba ang kanyang inis dito. Correct. Dahil madidinig natin na ang hinanakit ni First Lady Lisa Marcos ay patungkol sa pambabastos sa kanyang asawa, ni dating Pangulong Duterte at ng pamilya niya at ng ibang kaalyado. Hindi nga niya sinabi na may hinanakit siya patungkol sa pagbabanggit sa kanyang pangalan ni dating Pangulong Duterte sa unang prayer rally nito sa Davao. Correct. Ang isang nabanggit niya na nasasaktan siya ay nung banggitin ni dating Pangulong Duterte yung pangalan ng kanyang anak, lalong-lalo na si Sandro, na sinabi pa na nagnanais na maging Prime Minister. So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, bangag, di ba? Imagine a former president calling, bangag. Kaya nga. I mean, wow, you had 6 years, why would you call, bangag, di ba? So, and then the camera panned on her, tumatawa. So, syempre nakita ko, sabi ko, wow, man, I mean, masakit yan. And then when, said Duterte, si Sandro, yan, gusto maging Prime Minister, perpetuate themselves in power. May karapatan naman siguro magsabi ng kanyang damdamin si First Oo Lady naman. Lisa Marcos. Tama po, attorney. Tama naman din yung ginawa ng itong First Lady na ipahayag ang kanyang nararamdaman. Hindi na nga yung kanyang sarili, kundi yung nakikita niya na pambababoy sa kanyang asawa. Abay, may damdamin din yan na ipahayag ang kanyang nararamdaman dahil kahit na sino man siguro, masasaktan sa kabila ng mga ginagawang pambabatikos. Okay lang mambatikos, pero hindi na ho pambabatikos pambabalahura. Di ba? Pero hindi naman natin nadinig na sinabi niya na dapat siyang igalang ni VP Sara. Pero sabi nga natin, obligasyon niya namang igalang ang Pangulo, kumilos bilang isang alter ego nito. Correct! Obligasyon mo rin yun, Sara. Kita mo, Pero sa dinami-dami ng mga sinabi ng iyong pamilya at sa paghihikayat na mag-resign ito si PBBM, bilang VP at sekretary ng DepEd, hindi ba obligasyon mong ipahinto ito? Correct. Bilang isang alter ego nga ng Pangulo? Kahit hindi mo nasabihin bilang alter ego, bilang tao na lamang. Oo. Pero nananatili kang no comment pagdating dito. Kaya Bakit nga. kaya si PBBM ang kakausapin mo kung yung asawa naman ang may sama ng loob? Correct. Bakit si PBBM para ka namang Ito ba ay isang senyales ng pagbabaliwala kay First Lady nitong si VP Sara? Ayun na nga. Binabaliwala talaga nila, attorney. Naloko na. Binabaliwala nila. Naloko na. Bakit puro mandato ng opisina ang ini-issue rito? Hindi ba pwedeng obligasyon o tamang attitude na lang muna bilang tao ang pairalin? Wala nga sila attorney noon. Paano nila papairalin yung ganon? Wala nga sila noon Wala silang respeto sa kapwa nila sa madaling salita. Nawawala kasi yung pagiging tao
puro na lang mandato. Oo. Paano kaya maipapaliwanag sa mga estudyante, sa mga bata, na yung secretary ng DepEd ay Ah. ganito ang paniniwala? Hindi kinakailangang makipag-usap sa taong may sama ng loob dahil hindi niya pala ito mandato. Kaya nga. Sabi nga natin, No? Ano, tanggalin na lang natin yung GMRC. 'Di ba? naman na ang personal na inis or galit ni First Lady sa kanya ay hindi naman parte ng kanyang mandato. Oh. Pero bilang tao na lang, binabastos ang Pangulo mo, ano ang gagawin mo? Tatahimik lang ako. Kasi gustong-gusto ko 'yung nangyayari. Kasi baka mamaya, siya ka paninira ng mga kamag-anak ko, abay, baka mapatalsik na at ako na maging presidente. Di ba? Naloko na. Ang daming binanggit na issue ni VP Sara patungkol sa problema sa bansa natin. Yan na. Tama yan. Talagang Oo. dapat natin itong masolusyonan. Correct. Marami pa rin talaga ang naghihirap na mga kababayan natin. Hindi naman natin yan maya-alis, di ba, attorney? Marami talaga. Oh. Kahit nung panahon ni dating Pangulong Duterte, marami pa rin ang nagugutom. Hindi naman din nawala ang problema sa droga. Correct. Ito ang dapat talagang masolusyonan Hmm. ng administrasyon ni PBBM. Oo. Tumataas na presyo ng bilihin, Correct. nagkakaroon ng problema sa enerhiya, Correct. kakulangan ng DepEd sa pagpapagawa ng classroom, Yon, pumasok na yung DepEd. Kakulangan, oo, di ba? Ng classroom dyan sa DepEd. O, tapos, meron mga ghost student. Tapos, kung gumastos, sa loob ng 11 araw, abay gagastos ng, ng milyong-milyon. 125 million pesos ang ginastos. problema sa edukasyon. Ito ang dapat na iresolba ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Kaso ngayon nagsalita na dapat ang kanyang mensahe at ang kanyang mga sinasabi ay naaayon dun sa kanyang departamento. Ang kaso, yung mga bagay-bagay na kanyang mga sinabi, hindi naman at wala namang kinalaman sa kanyang departamento. Samantalang, ang daming ang putik, ang daming ang problema dyan sa Department of Education na dapat ay pinangangatwiranan niya. Kita nyo, yung mga dapat na kanyang sinasabi ay hindi niya sinasabi. Hindi niya binabalita at hindi pinapaalam sa atin. Walang ibang ginawa kundi punain yung meron namang mga ahensya na talagang nakatutok dyan at sila dapat din ang nagpapaliwanag. Pero, hindi kasi yan ang pinaka-issue na dapat natin na pag-usapan. Oo nga. Ang issue kasi rito ay yung pagsasabi na bad shot si VP Sara kay First Lady dahil nga doon sa pagtawag ni dating Pangulong Duterte ng bangag sa Kaya Pangulo. nga. Doon Oo nga. tayo mag-focus. Oo. Kasi naiiba na yung issue nung gumawa ng official statement si VP Sara. Ang dami mong binanggit na problema. Pero bilang VP at DepEd Secretary, wala kang mandato na magsalita tungkol sa tumataas na presyo ng bilihin at kawalang sapat na pagkain. Ayan, wala kang mandato dyan. Bakit ka nagsasalita dyan? Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. Ano ang alam mo rito? Bakit tumataas ang presyo? Hindi mo ito roll. Hindi mo yan roll. Wala kang paki dyan. Naloko Di ba? Kaya huwag kang magbabanggit patungkol rito. Ang may mandato rito ay ang NEDA para sa inflation issue at para sa pag-secure ng pagkain at energy supplies. Narinig mo, hindi niya siguro alam ang NEDA ang may hawak niyan. Baka akala niya, sakop pa rin ni Sara. Yung mga usapin dyan sa mga pakakaulangan ng pagkain. Naloko na. Isama na rin natin ang Department of Energy pagdating sa issue ng enerhiya. Yun na nga, Department of Energy. Kasama ba dyan DepEd?
Bakit nangingialam? Hindi mo pala hindi pala kasama yan sa mandato mo. Naloko na. Feeling niya siguro presidente na siya. Di ba? Naloko na. So, hindi mo ito roll, hindi ito roll ng DepEd Secretary, huwag kang magbanggit patungkol rito. Kaya nga, binabanggit mo yan eh. Di ba? Dapat ayusin mo muna yung departamento mo. Sinusundan lang namin ang iyong panuntunan sa mga sinabi ng iyong kapatid na si Congressman Polong Duterte at ang iyong pag-adopt sa sinabi ng iyong kapatid. Correct. Yan nga yung mga kapatid mo, yung mga sinasabi nila. Ganun din yung ginagawa mo. Naloko na. Asawa kaya ni Sara tawaging bangag, ano kaya mararamdaman niya? Baka tumawa lang yun. Pasok. So, patungkol sa issue na to, dapat wala kang say, wala kang comment dahil hindi mo ito roll. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente. Ang issue ng water supply at kuryente ay hawak naman ng National Water Resources Board. Samantala, DOE hindi yun, pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya. O sa issue naman ng criminality, terrorism, hawak ito ng DND, DILG. Naku, di ba? Lahat nga lang binanggit niya, hindi niya departamento. Naloko na. Wala kang karapatan magsalita patungkol dito. Kahit vice chairman ka pa ng NTF-ELCAC. Dahil si PBBM ang chairman dito. Kaya So nga. dapat hindi ka nagsisimulang magsalita patungkol dito. Kaya nga inuunahan niya Hayaan mo ang Pangulo ang magsalita patungkol rito. Hindi mo ito roll. So dapat wala kang salita patungkol rito. Kaya nga. Habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Drug issue sa bansa, mas lalong hindi mo ito hawak. Hawak ito ng PIDEA, PNP, NBI at ibang drug enforcement agencies. Kaya nga, alam nyo parang parang pinapamukha ni Sara na ang Pangulong Bongbong Marcos ay walang ginagawa. Naloko na. Parang gano'n Parang sinasabi niya na etong mga problema natin walang nasusolusyonan Dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, parang gano'n Ang bira talaga. So huwag ka magsalita patungkol sa drug issues. Hindi mo rin ito roll. Ang dapat mong i-issue ngayon dyan, yung mga nangyayari sa DepEd. Yan, attorney! Nadali mo. Joseph Batasos. Di ba? Ang dapat mong sinasabi, ang ini-issue mo ay yung nangyayari dyan sa DepEd. Sabi nga natin kanina, maltindi, feeling, OA, bida-bida. Sabi dito ni boss mo nito. Muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalala, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.